Nung time ng pandemic, syempre wala tayong laro. Gaya ng sinasabi mo, nagkaroon ka ng online schooling, tapos yun nga, sinabayan mo ng pagtatrabaho. Kasi nga talagang yung aasahan natin para talagang mabuhay, isa yung sa pinakamalaking bagay para ma-survive natin yung bawat isa. So si Angel, matanong ko lang, paano ba nagsimula si Angel bilang basketball player? Nagsimula siguro yung mga 7 years old. Nanonood lang ako ng court namin sa Barangay Tugatog sa Diwa Court. Yan, nanonood lang ako hanggang sa isang beses sumali ko ng liga. Tapos syempre nangangapa pa ako, larong bata pa yun. Hanggang sa tinuloy ko lang. Hanggang sa ito, ngayon iwasan maglaro dahil nga sa pandemic. Pero minsan pag kami nag-aaya, iniisip ko pagka naglaro kasi ko, ang hirap eh. Kasi dahil nga sa pandemic na yan. Kaya iniisip ko rin yung kalusugan natin. Pero totoo ba, Angel, na si Angel Quintos, dati hindi mo talaga basketball player yung nasimulan? Opo. Nagsimula ako dati, basketball, siguro 7 years old. Then, naglaro ko ng badminton sa school. Tapos, inaiwan ko yung badminton dahil sinubukan ko yung basketball hanggang sa nagtuloy-tuloy ito. Basketball lang. Yun yung badminton talaga yung pinaka naging unang mong sports. Angel, nakita ko sa mga videos mo, sa mga laro mo, more on the focus mo talaga yung shooting mo sa 3 points. Kahit saan ka pumuntang court, pagka may mga laro ka, papunta ka man sa Valenzuela, sa Bulacan, sa Manila, yung consistency mo sa 3-point shooting, nandun. Paano ba pinractice ni Angel to? Kapag ganyan, pagka may warm-up, o kaya pagka may bola akong hawak, tira-tira lang ako. Tsaka pagka during the game, pagka hawak ko na yung bola, once na binitaw ko yung bola, iniisip ko lagi pasok, hindi pwede sumablay. Kasi ang nakasalalay doon yung buong team namin. So talagang kung mag-isa, yung tiwala mo pa rin sa sarili mo, number 1 nandun. Okay, yes. So, pagka ba crunch time, alam mo minsan may pressure nandun, paano dinadala to ni Angel? Kasi syempre, minsan, lalo na almost 1 minute na lang, ando na yung napaka-importante ng possession, lalo na pagka sa iyo yung pupunta yung bola. Paano mo ito hinahandle, Angel? Iniisip ko pa rin talaga na manalo. Once na manalo, syempre sobrang thankful nun. Pero pagka natalo, thank you pa rin kasi ganun talaga ang laro. Pagka talo, pag panalo, panalo. Dapat tanggapin natin yung kung ano mangyari. So si Angel, marami mga ligang sinalihan. Angel, para sa'yo, ano yung pinakaligang para sa'yo hindi mo makakalimutan sa buong pagsali mo sa mga basketball league? Yung sa Hoop X, yan ang hindi ko makakalimutan kasi yun yung unang-unang malaki ang liga ko eh. Dahil din sa MYO kaya nagpapasalamat ako dahil kay Pong. So yung Hoop X yung yung laban natin, yung mga na-experience mo. Gano'n mo yun masasabing memorable? Dahil commercial league, ano pa? Bukod doon kasi hindi ko rin alam kung kondisyon ako ng unang laro namin eh. Kaya yun, may highlights din naman ako. Nakita rin naman ng iba yun. Yung hindi ko sure kung 13 3 points ata yan or 11 3 points. So talagang naging consistent yun. Kung di ako nagkakamali, Angel, isa ka sa part ng Hoop X, tama? Sa laban ng MYO. So, naalala mo ba yung pinakamasakit na pagkatalo ng MYO community versus San Juan? Ano yung pakiramdam mo doon sa nangyaring laban? Siyempre, kumbaga sa team, isang puntos lang yan, no, Kuya Bong? Wala ganun talaga. Pagka, yun nga, tulad na sabi ko kanina, pag talo, pag panalo, salamat, ganun lang. So, ikaw, paano mo in-handle, siyempre, yung situation? Natalo kayo, paano ka nag-handle doon sa situation ng pagkatalo? Tinanggap ba ito ng mas maluwag agad? Hindi pa rin kasi ang ginawa ko na lang, kung sakaling magkakaroon ng liga ulit, doon ako babawi. Kasi para sa akin, hindi ko nagawa yung best ko doon, kaya natalo kami sa team na yun. Kaya ang iniisip ko, kung magkakaroon man ng liga ulit na labas, ibibigay ko talaga yung best ko para lang makamit namin yung champion. Angel, marami kang mga sinalihan, nakapaglaro ka na during championship. Ano yung pinaka-memorable championship na hindi makakalimutan, Angel, sa basketball? Yung season 14 ng MYO, ito jersey na to. Team Tigers.
yung mga kapiga doon, sila Bensig, sila Rigor, tsaka sila Gab. Marami pa. Then ang nakalaban namin sila Gerald Reyes. Ano yung hindi mo makakalimutang parte ng championship game? Yung ano, Kuya Pong, kasi alam ko nalamangan nila kami nun eh. Kasi sobrang higpit ng depensa nila, hindi namin kinaya. So ang ginawa namin sa team, nag-usap-usap kami na kailangan natin bigay yung best natin, kailangan natin magkaisa sa team. Kasi team tayo, kailangan natin makuha yung champion na to kasi hindi pa nagcha-champion yung Team Tigers simula nung nung nagsimula yung season na nabuo yung Tigers namin. Yun, kaya ang kinalabasan, nag-usap-usap kami, ayun, nagbunga naman ng champion. Ano ang sa tingin mong lesson pagka pumapasok sa championship, lalo na nanalo kayo? Para sa'yo, nakataas ba ng moral ka para sa'yo? Opo, importante talaga sa isang team yung pagkakaisa. Hindi pwedeng team nga kayo pero kanya-kanya naman. Kasi sayang yung samahan nyo simula nung una pa lang. Kaya kailangan tuloy-tuloy lang. Angel, hindi ko makakalimutan, lumaban ka sa 3-point shootout ng First Wilson 3-point shootout sa Valenzuela City at sa kagandahang loob ng Wilson, ikaw ang nag-champion. So ano yung hindi makakalimutan part mo? Kasi kung di ako nagkakamali, Angel, napakarami yung naglaban-laban. I-share mo naman yung na-experience mo kasi syempre yung pressure nandun. Paano mo dinala, paano mo na-experience, paano mo hinarap yung laban mo, lalo-lalo na mga magagaling na shooter sa buong Valenzuela at mga open yung pagsali nung sa 3-point shootout. Paano mo ito siya hinandle? Una, syempre, nagdasal ako. Sana bigyan ako ng lakas, magawa ko ng lahat. At syempre, sana makuha ko yung kampiyon. Una, pagpasok doon sa court, nakita ko ang dami kong kalaban. Hindi naman pwede na sabihin mo na ikaw agad yung mananalo. Kailangan mo talagang lumaban. Syempre may proseso yun. Tapos, habang naglalaro yung iba, nanonood ako. Tinitignan ko yung skills nila sa 3-point shootout. Then, inisip ko na, kaya ko pala. Ilan naging, motivation ko yung sarili ko. Kaya ko. Hanggang sa dulo, yan, pagdating ng finals, ang nakalaban ko si Darren. Isang MIO player din. Hindi ko akalain na siya yung makakatapat ko. Tapos, bandang uli nung final round na, third round namin. Hindi ko na malayan yung score pala, 2 lang ang lamang ko. Kaya sobrang thankful pa rin ako. Kasi ako yung nag-champion din sa Wilson. Talagang, kung mapapansin natin, talagang dikdikan yung naging laban nyo. Opo, yes. Lalo-lalo na proud din tayo dahil yung nakalaban mo, MYO rin. At hindi ko naman na-expect na doon kayo magkikita. Balita ko meron nga isang hindi makakalimutan na kalaban doon sa 3-point shootout. Si Darren, yun nga, yung player ng MYO din. Sobrang grabe rin yung shooting niya. Kaya ang hirap din eh. Una akala ko madali lang kasi nakikita ko na madali mag-shoot. Pero nakakangalay din pala. Siyempre first time mo maglaro doon sa Maysan that time, di ba? At hindi ako nagkakamali, nakatanggap ka ng malaking premyo. Paano mo ito ginamit? Una ginamit, nag-share ako sa family ko. Then yung natira naman siyempre sa akin. Nagbalato kaya ka sa MYO? Okay, nabigay din ako. Yes, nagbalato ka sa MYO. Siyempre yun ang una-una. Kasi sila nagdala sa akin doon eh. So yun, napakalaking bagay. Ako nung nalaman kong sila yung nanalo, kasi hindi ako nakapanood doon, di ba? So sobrang thankful ako kasi kaya talagang hindi rin ako sumama ng laban na yun. Kasi ine-nervous din ako. Kaya gusto ko, ano na lang yung maging resulta, ipipid na lang nila sa akin. Pero, Angel, meron akong last 3 questions sa iyo. Ano ang pinaka mabigat na pinagdaanan ni Angel sa buhay? Nung time na naglalaro ka, nag-aaral ka, bilang kabataan? Siguro yung kakulangan sa financial. Kasi sa panahon natin ngayon, mahirap na walang financial. Kaya kailangan mo talagang dumiskarte, hindi pwede yung tatambay ka na lang. Hanggat may diskarte, hanggat nandyan yung mga paraan na tawagin, kailangan mo talagang gawin para lang ma-survive ka sa panahon ngayon. Gano'n ka-importante kay Angel yung edukasyon para sa'yo? Sobrang importante po. Kasi yan ang number 1. Hindi talaga ako nagpo-focus sa basketball, nagpo-focus ako sa education. Kasi pangarap ko talaga makatapos eh. Napakalaking bagay talaga sa pag-aaral.
So Angel, syempre bilang isa sa mga shooter ng MYO, baka meron kang ipapayo sa mga gusto maging shooter in the future, yung mga kabataan, mga bagong sibol. Syempre ikaw, dumaan ka na dyan, even though syempre umaangat ko na yung ilan na. Ano mapapayo mo sa mga ibang bowlers natin? Mapapayo ko lang sa mga nangangarap din maging shooter. Huwag niyong isipin na laging sasablay tira niyo. Isipin niyo lagi, pag hawak niyo yung bola, pasok, pasok. Huwag niyo isipin na, kumbaga huwag kayong mawawalan ng kumpiyansa sa sarili niyo. Lalo na pag hawak niyo na yung bola, huwag na kayo magdalawang isip. Kaya mag-practice lang din, kasi doon lang din naman ako nagsimula eh. So yung kumpiyansa talaga number 1, as yung practice. So ayun Angel, maraming salamat sa oras mo. Siyempre bilang part ng MYO community, I'm so blessed na naging part ka ng MYO Elite mula nung nagsisimula ka pa lang. Siyempre I'm so proud na nandyan ka hanggang ngayon. At ako personal, sobrang proud na talagang napakasipag mo rin sa pagtatrabaho mo. So Angel, siyempre bago tayo matapos, baka may mga gusto kong pasalamatan at siyempre may gusto kang batiin. Unang-una nagpapasalamat ako kay Lord dahil hindi niya kami pinapabayaan. Pangalawa, thank you sa MYO dahil inimbitahan ako ni Kuya Pong. And pangatlo, sa Harburgers, yan yung pinagkaabalahan ng trabaho. Then, pangapat, sa family ko dyan, sa girlfriend. Ano pangalan ng girlfriend mo? Si Banji, Evangelista. Si Banji, kung di ako nagkakamali, kaka-birthday lang ni Banji, di ba? Opo, yes. Belated happy birthday, Banji, kay Tita. Maraming salamat po, na-miss ko na yung bangus. Pasensya na po kayo. Medyo naging busy lang ng konti. At syempre, Angel, bago tayo matapos, ang Harburgers ba ay saan matatagpuan? Sa Celia Street, Teneros, Malabon po. Balita ko sobrang sarap doon. At syempre, anong oras ba ang bukas ng Harburgers sa may Malabon? 6 p.m. po, 2 p.m. open na po siya hanggang 2 a.m. Then yung dine-in hanggang 10 p.m. lang po tayo. Okay. 2 p.m. hanggang 2 a.m. pero ang dine-in hanggang 10 p.m. lang. So sa Harburgers sa Malabon po yan, wag na wag yung kakalimutan. Pwede magpa-deliver, di ba? Yes po, pwede po. So yun, sila Angel lang nandun. Again, sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat. Don't forget to subscribe MYO Community YouTube channel. At syempre po, huwag niyong kalimutan, i-like din ang page at i-share po ang lahat ng mga videos. Sa mga nanonood, maraming salamat po. Hanggang sa muli po, God bless everyone. Thank you. Thank you po. Jill, thank you. Subscribe and huwag niyo kalimutan pindutin ang notification bell para sa mga susunod natin mga content at mga Dayo series. So yun po, marami pa tayong mga event na mga gagawin. Malapit na rin 25 years anniversary celebration. Marami tayong mga papremyo, maraming pamibigay ng mga prizes para sa mga manonood natin. So keep on watching. God bless everyone.